Ano nga ba talaga ang breast cancer at paano ito nade-develop? So usually, nagde-develop siya, nagsisimula sa mga pag-develop ng abnormal cells. Ang breast cancer, hindi siya palaging nakamamatay, pero maaaring makamatay. Isang Pinay, 2, 3, at sa bawat 13, isa posibleng tamaan ng breast cancer. Nakakakaba, di ba? Pero tandaan, kapag na-detect ng maaga, mas malaki ang pag-asa na malunasan at malampasan. Magandang araw mga kabarangay Belkens. Ako si Dr. Jawo at welcome kayo sa isa na namang episode ng Real Talk with Doc. Sabi nila, breast friends forever daw. Pero teka, paano kung mismong dibdib ang nagiging kalaban? Dahil ngayong Oktubre, Breast Cancer Awareness Month. Kasama natin ngayon ang isang respetadong breast surgeon na si Dr. Pam Paulino. Siya ay dalubhasa sa pangangalaga at paggamot ng mga pasyenteng may breast conditions at isa ring aktibong tagapagtaguyod ng breast health awareness. Magandang araw po, Doc Pam. Magandang araw, Doc Jawo. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap. Ikinalulugod kong makasama kayo, pati ang ating mga kabarangay Belkens, upang talakayin ang napakahalagang paksa na ito. Sana ay makatulong tayo, no, para maging proactive at maging aware ang mga kababaihan, maging ang kalalakihan pagdating sa kanilang breast health. Ngunit bago tayo dumako sa mas malalim na talakayan, Doc Pam, meron muna tayong special Q&A segment na pinakamagatang, Is it best for your breasts? Dito, sasagutin ni Dr. Pam ang ilang mga katanungan na madalas itanong ng ating mga kababayan tungkol sa pangangalaga ng dibdib. Handa na ba kayo, Doc Pam? Handa na. Ang una nating tanong ay mula sa ating kababayan na si Norma mula Navotas. Normal lang po ba, Doc, na masakit ang dibdib bago ang menstruation? Yes, Norma. Ito ay normal na normal. Ito ay usually dulot ng pagbabago ng hormones, lalo na sa katawan ng babae, kung saan tumataas ang estrogen at progesterone. Ngayon, pag tumataas ang estrogen at progesterone sa katawan, nagiging mas maga ang dibdib. Kaya nagkakaroon ng pananakit ng dibdib, lalo na kapag malapit reglahin. Dumako po tayo sa sunod nating tanong. Mula naman po ito kay Erlinda sa South, galing Bicol. So, dapat po bang magpa-check kahit maliit lang ang nakakapangbukol? Yes, Ma'am Erlinda, no? Dapat kahit maliit pa lang ang bukol ang nakakapa ninyo, mainam na magpatingin agad. Ito ay upang malaman natin kung anong klaseng bukol ito. Next question. So, ang tanong po natin ay mula Pateros. Si Ma'am Leslie po ng Pateros. Ito po yung tanong niya. Pwede bang makuha ang breast cancer kahit wala kaming family history? Yes, Leslie. In fact, 15 to 20% lang ng mga kaso ng breast cancer ang may kaugnayan sa family history. Ngayon, majority pa din, which is like 80 to 85% ng mga breast cases natin, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo, yung walang family history ng breast cancer. Si Rachel naman po mula sa Kalakhang, Maynila. Totoo po bang nakakadulot ng breast cancer ang pagsusuot ng bra habang natutulog? Very interesting po, Dr. Yes. I always get this, no, lalo na sa clinic din, tinatanong nila yan. So, Ma'am Rachel, hindi po ito totoo, okay? Wala po tayong karampatang ebidensya na nagsasabi na nakakadulot ng breast cancer ang pagsuot ng bra, lalo na yung pag natutulog. Kapag magbabasa ka sa American Cancer Society, kahit ibang organization na may patungkol sa cancer, walang nagsasabing ebidensya na ang pagsuot ng bra kapag natutulog ay nakakadulot ng breast cancer. Sunod po tayo, tanong po ni Fatima, medyo malayo po to, mula po sa Buanga. Ati pong kapatid na si Fatima, ang tanong po niya ay, anong edad po dapat magsimula ng regular breast self-exam at check-up po, Doc Ma'am? Yes, this is a very good question, no, Doc Jawo, at saka mga kabarangay Belkens. Kasi maraming Pilipino ngayon ang hindi alam kung kailan magsisimula, okay? So kami, aming nire-recommenda na ang self-breast exam, ito yung ikaw sa sarili mo magsisimulang mag-examine. Magsisimula ka sa edad 20 or 20. Okay? So, kung ikaw ay nireregla pa, ang ideal time ng pagkapa ng dibdib
ay 5 to 7 days mula unang araw ng regla. Para naman sa mga irregular ang period o kaya doon na sa mga menopause o wala ng period, mas mainam ang pagkapa ng dibdib is mag-a-assign ka lang ng isang araw kada buwan. Para at least yung araw na yun kada buwan, alam mo na yun yung time na mag-examine ka na ng dibdib. Okay? Ngayon, iba kasi ang self-breast exam sa clinical breast exam. Pag sinabi nating clinical breast exam, ito yung magpapa-check up ka na sa doktor. Okay? So, pagdating naman sa regular check-up natin, para sa mga kababaihan na walang family history ng breast cancer, so ibig sabihin, ito yung average risk na babae, kinakailangan na magpa-check up, mag-start ka lang sa at least edad 20 hanggang 39. Okay? So, ito magpapatingin sa doktor, kakapain ka, pero more on examination lang. Ngayon, pagdating ng edad 40, pataas, ito na magsisimula yung regular na screening natin kahit walang nararamdaman. Okay? So by the time na 40 years old ka na, ang regular check-up nito every year na. Kasama ng check-up is magpapamammogram every year kahit walang nararamdaman. Ayan mga kabarangay Belkens. Ngayon, simulan na natin ang mas malalim na talakayan. Para sa unang tanong, ano nga ba ang breast cancer at paano ito nade-develop? Ang breast cancer, isa itong uri ng cancer kung saan ang naapektuhan ay dibdib o ang breast. Okay? So usually, nade-develop siya, nagsisimula sa mga pag-develop ng abnormal cells. So itong mga abnormal cells na to pwedeng mag-proliferate o dumami na kalaunan ay magfo-form ng bukol. So ito na yung nagsisimula na ang breast cancer. So ito po bang pagkakaroon ng bukol mula sa mga cells na ito ay parehas din po ba sa ibang bukol sa katawan ng pinagmumulan? Yes. Actually, parehas din siya. So, merong mga factors na tinatawag tayo na pwedeng magpa-trigger ng pagbuo ng abnormal cells sa katawan. So, ito ay pwedeng genetic kung meron kang family history ng breast cancer. So, sa hormonal changes naman, ito yung mga babae na nagkakaroon ng mas mahabang exposure sa estrogen. So, ano-anong mga pagkakataon ito? So, ito yung maagang niregla, late na nagmenopause, mga never nagbuntis o never nagkaanak, pati na rin yung mga dating nagtitake ng mga oral contraceptive pills or yung mga birth control pills. Okay? So, yan yung sa mga hormonal changes. On the other hand, meron ding isang risk factor which is yung lifestyle. Okay? So, sinasabi nila na merong relasyon ang obesity, ang pag-inom ng alak, paninigarilyo, pati ang pagkakaroon ng sedentary lifestyle o yung less active na lifestyle. Okay? Ngayon naman, pagdating sa age, mas sinasabi nila na habang tumatanda, kapag mas matanda, mas tumataas ang risk sa breast cancer. Dr. Pam, isa po sa mga agam-agam na ating mga manonood, ay gusto nilang malaman kung totoo po ba na lahat ng kaso ng cancer ay nakamamatay. Ang breast cancer, hindi siya palaging nakamamatay, okay? Pero maaaring makamatay. Okay? So, ano yung mga pagkakataon, So, ito yung mga babae na nadidiscover nila na yung cancer nila is nasa advanced stage na. So, ito yung sobrang laki na, mahirap operahan, o kaya advanced na meron ng kalat sa ibang parte ng katawan bukod sa dibdib. Ito yung mga may kalat na sa lungs or sa baga, sa liver, sa buto, o kaya sa utak. Pagdating kasi pag mga ganito na advanced cases, ito na yung mga times na mahirap na siyang gamutin. Kaya pwedeng makamatay. Kaya lagi namin pinapaalala sa mga mamamayan, sa mga kabarangay Belkens lalo na maintindihan ang importansya ng early detection. Okay? Meron kaming slogan dyan na early detection saves lives. Okay? So, yung mammogram screening na sinabi natin kanina na nagsisimula sa edad 40 years old, kahit walang sintomas, walang nararamdaman sa dibdib, maganda makapagpamammogram at least once a year. Tumungo naman po tayo sa usapin ng management. Papaano po ba halimbawa, hindi po tayo nakaiwas at nagkaroon, nandyan na po yung breast cancer, na-diagnose na po yung patient natin. Ano po kaya yung mga aasahan ng ating mga kabarangay na gagawin ng doktor kapag na-diagnose na po na sila ay may breast cancer? Okay. So, kapag na-diagnose ka na ng breast cancer, depende rin sa kung anong uri o type ng breast cancer ang meron ka. So, sa management o treatment o gamutan ng breast cancer,
meron tinatawag dyan na systemic therapy at local therapy. Sa systemic therapy, ito yung mga nag-i-include ng mga gamutan tulad ng chemotherapy, hormonal therapy, or targeted therapy. So, ito mainly gamot. So, on the other hand, nandyan yung local therapy. So, dyan na kami pumapasok, no, kaming mga breast surgeons, kung saan ina-advise na ang pag-opera o pagtanggal ng bukol o pagtanggal ng dibdib. Ngayon, kasama din sa local therapy is yung radiation therapy. So, ito, ang treatment sa breast cancer, ang tawag namin is multimodality or meron siya iba-ibang ways sa paggamot. Kaya ang paggamot sa breast cancer, Doc Jawo, mga kabarangay Belkens, it involves ng maraming eksperto. So, hindi lang kaming mga surgeon, kasama namin sa team ang mga medical oncologist, pati na rin ang radiation oncologist. Also, pati ang pathologist. Maraming salamat po, Dr. Pam, sa pagbahagi ng iyong kaalaman at oras. Ano ang pinakamahalagang babaunin ng ating mga manonood sa tingin niyo, Doc Pam? Yes, Doc Jawan. No? So, sa ating mga kabarangay Belkens, tandaan ninyo na ang maagang pag-check ay maagang pagligtas. Huwag na huwag kayong mahihiya o matatakot magpatingin sa inyong mga doktor. Dahil lagi nyo ring tatandaan, ito very important, no? Ang iyong kalusugan ay iyong kayamanan. Yes, kayamanan ng kalusugan, isang kayamanang hindi mananakaw ni naman. Ayan mga kabarangay Belkens, isang makabuluhang usapan na naman ang ating natapos. Sana sa simpleng kwentuhan natin ngayon, naging mas breast friends tayo sa kalusugan, mas aware, mas handa, at mas protektado. Para sa iba pang health topics at dagdag kaalaman, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang social media pages ng Belkens Pharma para sa mga accurate at reliable health information. Hanggang sa muli, dito lang sa Real Talk with Doc, kung saan kaalaman ang tunay na ka-best friend ng kalusugan.